friends and family. How are you po? Unang-una, salamat sa Panginoon. Pangalawa, salamat sa inyong lahat. Dahil yung ating pong mission to honor God, build communities, and transform the nation. They know who they are. So, syempre, every time you see, usually businesses yan, di ba? Sometimes yung mga schools magaling din gumawa ng mission vision yan. So I always wanted that sa office ko. So sometime 2022, yon, nag-discern, pinag-pray, usap-usap yung ng staff, talking to people na matagal na nakikipagtulungan. So we were led to the mission vision ng Senate office ko, ng work ko, na honor God, build communities, transform the nation. So, what does the mission vision do? So, kumbaga sa kabayo, may blinders. So, anything that is against your mission vision, wag mong gagawin. So, example, anything that does not honor God, hindi ko na i-consider yan. So, for example, bill na let's say yung isabong, di ba, nakwento ko na sa inyo yon. Grabe ang amount ng pera na ino-offer na ipasa lang yung franchise na yon. It doesn't honor God. It won't do good sa tao. So, I mean, I won't even go to the number 2, 3, 4 parameters. Dun muna sa, does it honor God? Okay. Number 2, build communities. So, for example po, no, I have 100,000 pesos, maraming nagsusulisit. May nasunugan, meron pong binagyo, meron pong basketball league, meron pong tropa na may scholars. So, you start with, does it honor God? But number 2, does it build communities? So, sabi ko sa staff ko, kung may mang-iimbita, 2,000 sila. Eh, syempre, in politics ka, lalo kung malapit ang eleksyon. Who doesn't want to talk before 2,000 people, di ba? But, if I'm going to talk before 2,000 people, and it honors God, but does not build communities, dun na ako sa 20 people. Pero yung 20 people na yan want to build a community. Bakit po? Kasi ayaw ko tignan yung short term, ayaw kong tignan yung, or maging opportunistic na boto ang hinahabol mo. Ang hinahabol mo yung end game, di ba? O yung purpose. And building the community will lead to the third one, which is transforming the nation. So for example lang, no? Nasala na natin lahat. So lahat ng pupuntahan ko honors God. Lahat ng pupuntahan ko builds community, isang cooperative that builds a community sa livelihood. Pinuntahan ko po isang homeowners association, they build a community of families. Pinuntahan ko isang grupo ng church leaders, so they're building a religious community. Yung susunod, which one transform the nation? So kahit mas marami at mas matibay itong community na to, pero nang iimbita, pero ayaw magbago, or sabihin na perfect na sila, or happy sila the way they am, I'm not needed there, no? So, kaya ko po ito sinasabi kasi pag may mission vision, medyo mas klaro po yung pag-uusap. So, ang nakikita ko po sa ating bansa ngayon, at ito po ay diniscuss natin sa presscon at saka sa radio. Salamat po sa DZRH, nakaschedule po doon kay Anthony Taberna at kay Jerry Baha, pero nung paalis nakita ko po isa ko rin pong idol yun sa party list, yung Agham party list, kasi sayang nga nung pandemic hindi sila nandun kasi talagang kailangan science-based tayo. So si Angelo Palmones nandun. So dumaan din ako, and then later on sa Bilyonaryo channel naman of course, the one and only Corina Sanchez. Diniscuss ko po doon kasi yung parang dito sa flood control, corruption, sa Blue Ribbon Committee, definition of terms lang, hindi tayo magkasundo, 'di ba? So, for example, what is late? Pag sinabi ng teacher, 8 o'clock nandito na kayo sa school, lahat ng wala sa loob sa classroom, kahit nasa labas ka ng classroom, pag 8 o'clock, late na 'yon. Pero kung sasabihin ko, dun sa mga medyo malakas sa akin, basta't nasa labas ka lang ng classroom 8 o'clock, dun sa mga anak ng pinaka-powerful, basta't nasa loob ka lang ng school compound 8 o'clock, pero dun sa inyo na walang padrino or hindi malakas sa akin, pag wala kayo sa loob ng classroom 8 o'clock, late na kayo, hindi tayo magkakasundo because there are different rules,
and different definition for everyone, di ba? So, intro to the point, okay? But we always start with praising God. So let me ask all of you tonight. Ano ang meron today, kanina, this week, na tingin nyo dapat pasalamatan natin sa Panginoon? Minsan po, yung pinakamasakit, pinakanakakagalit, yun ang dapat natin pasalamatan. So, pinag-uusapan namin ng isa kong barkada kasi medyo nag-walking kami today. We met another group of friends, mga entrepreneurs sa ating bansa. Ano to? Dun sa mga mahilig. Ito yung mga grupo na nasa cards. Mostly, nasa Pokemon at saka One Piece. Pero dati nagba-basketball cards din. And they attend conventions even out of the country. And kinikwento nila how easy it is for Filipinos with the right capital, right attitude, right creativity, no? But ang point ko, habang nag-uusap po kami, very smooth yung kwentuhan namin kasi iisa yung lengguwahe, yung definition ng term. We don't agree on everything. Lady health, yan. Sobrang nakaka-frustrate na maging Pilipino ngayon, pero ayan. So, yes, nakaka-frustrate po kasi nga, hindi natin makita yung vision, yung dulo. But, nandun ako sa point na thanking God. So, pinag-uusapan namin ng friend ko habang naglalakad. Kung alam naman natin may corruption open secret naman sa ating bansa. Kasi sinasabi niya, di ba, na kung i-fix mo lang yung kita talaga ng contractor, let's say 15%, 20%, wala ka nang pakialam kung sino man contractor, basta you follow the rules, maganda gawa, at yun talaga ang kita, hindi tayo nagkaroon ng national scandal na ganito, di ba? Pero from 35%, 40%, naging ghost pa, di ba? So, yung pinag-uusapan namin noon na bukod dun sa language, sa standard, na ginagamit to ng Panginoon para gisingin ang ating bayan for national renewal. Having said that, di ba, sumasabay ang demonyo Yung poverty, corruption, galing sa demonyo yan. But God can make it good. It could lead to national renewal kung we bind together, kung may repentance, paparusahan ang dapat parusahan, bawiin ang pera, and baguhin natin pag-iisip natin. Meaning, wag natin tanggapin na kahit anong corruption ay pwede. Diba? But it can also lead to revolution. And revolutions have happened in the past, but then it was not a revolution of the heart. It was not a revival of the heart. It was not a renewal. Nagpalit lang ng tao. Diba? So, yung sinasabi ng palit sistema, kung ideology lang yan, from socialist to capitalist to liberal to democratic socialist to not them, etc., walang mangyayari. It has to be a change of the heart and the values. Ako naniniwala na may spiritual, na mas malaki yung spiritual nito rather than physical. But ang point ko po, even in our deep anger and frustration, we can thank God. Thank God for exposing this. Thank God for the opportunity. Thank God na kung maayos natin to, yung susunod na generation, hindi na to ma-experience, no? So, having said that, in thanking God na we're discussing national issues, gising ang ating bayan, ang question, do we want a dialogue or gusto ba natin magsigawan? So, gusto ko kasi ilagay sa context ng nation building. We are not only, kasi di ba, for example, kung ikaw ay Liberal Party or Pinklawan, kung ikaw ay DDS, PDP, kung ano man partido mo, kung ikaw ay solid Liberal Party, kung ikaw ay kaliwa, kanan, whatever, no? Meron tinatawag na party building Ibig sabihin, kinukumbinsi mo, pero ginagawa mong aktibo at membro mo. Yun yung party building. Meron din po na binibuild up mo yung supporter mo, di ba? O sabi ni Polly Lavares, recalibration of core values. Thank you na sinabi mo yung core kasi you can have so many values naglalaban-laban pero napaka-importante na may core value ka talaga. At ulit-ulitin ko parati ang Singapore where integrity is a core value, no? So, I was saying nga po before binasa yung kay Polly, Mila Rose watching from Kingdom of Saudi Arabia. So, yung mga nasa Middle East po, magandang araw sa inyo, mga kapatid natin Muslim from all over the world. Assalamualaikum. Ayan, from Rome, Italy naman, si Kali
Sorry, ang bilis. Ayan. So, Kali, thank you sa inyo. Blessed day, Louis J. Domingo, John Kalakar. Yan. So, guys, dapat, when we're talking about building anything, building a tribe, building your family, building the church, building your political party, yung base mo, dapat in the context of building the nation. Marami ng politiko ang gumamit nito, di ba? Na hindi pwedeng kayo lang, hindi pwedeng tayo lang, hindi pwedeng kami, di ba? Kailangan yung lahat. So, yes, we will disagree on many things. But dapat may mga fundamental rules. Kasama dyan yung truth, kasama yung tamang terms. So, hindi naman pwede yung I mean, pwede mo sabihin, corrupt yung party na yan, eto hindi corrupt. Tama yung party na yon, yan ang mali. Pero in context of discussing what is tama and mali. Pero kung sasabihin mo, kami parating tama, kayo parating mali. Wala pong ganun eh. Wala pa pong partido sa buong mundo at sa history ng world na parating tama. And that's why you listen to each other, especially in the modern world, kasi developing yung mga solusyon sa mga problema. So if we want to solve the problems, especially a big problem of corruption, tignan nyo po ha, last week lumabas na meron din daw ghost or at least hindi magamit na mga health center. And then farm to market road daw, 30% higher at tinitignan kung may ghost. Ngayon daw sa DND, meron din daw. So ito lahat based sa news binabasa ko. So kung ang magiging attitude lang natin is, kaya nga dapat hindi tanggalin si ganito, dapat palitan si ganito, dapat tanggalin si ganito, dapat kasuhan si ganito, ganyan. Tapos we don't listen to each other. So sabi nila, shh. So akala kasi niya, binibilisan ko salita, etc. But actually, I was making a point, di ba? Na hindi magkakaintindihan kung ganun tayo, kung nagsisigawan lang tayo. Siguro may times, di ba, na called for yung argument na ganun. But most of the time, it should be a healthy discussion, 'di ba? Na may mga fundamentals sa discussion which includes definition of terms. Hindi naman pwedeng pag si ganito naglagay, insertion 'yan. Pag si ganito naglagay, amendments 'yan. Si Senator Drilon na nga na ilan beses naging Senate President ang nagsabi, 'di ba? Pareho lang 'yun. Pareho lang insertion at amendment kasi lahat ng insertions are amendments, 'di ba? So, yes, marami pa tayong debate sa budget at paano nangyari yan. But I'm just using it as an example. 'Di ba? Pag ako sumubo ng kanin, kalabang ko sumubo ng kanin, yung isa sumubo din ng kanin, pwede tayo mag-argue. Yung sa kanya ba brown rice, yung akin ba white rice, sa kanya garlic rice, anong mas healthy doon, 'di ba? Pero hindi naman pwede pag sinabi mong pare-pareho tayong sumubo ng kanin, tapos yung isa sasabihin na lahat ng kanin masama. Tapos nung pinakita ko, nagsubo din siya. Ay, yung amin pwede, yung sa inyo hindi. 'Di ba? I mean, kung sa inyo brown rice at yung sa amin ay panay mantika, you can say na less healthy yung sa amin, 'di ba? So, yung ibabalik ko dun sa kanina sa mission vision, 'di ba? So, every politician, leader, church, organization, homeowners association, every leader, may vision yan eh. At may purpose yan, pinopursue. So, hindi dapat nagre-recruit ng followers. Yun ang parating sinasabi ni Miles Monroe. Follow your purpose, inspire people, at pabayaan mong sumunod sila. Pero yun nga, ako naniniwala, yung inspiration does not only come from the politician or the leader you like. Kailangan sa political system. So kung magkalaban si Alan at si Peter, pero hanga ka kung paano sila nag-argue, maganda ang political system natin, di ba? Pero yung pag sinabi nating panon-panon lang yan. So pag si Alan nandyan, kawawa lahat nung kumampi kay Peter. Pag si Peter nandyan, kawawa lahat nung kakampi ni Alan, and let's not listen to each other, di ba? Ano kaibahan yun sa bata o sa magkapatid na bata na tinatakpan ng tenga, tapos sasalita ka lang ng ganyan? Walang mangyayari, di ba? So guys, yun ang aking contribution tonight, di ba? Let's thank God for anything, including things that we're frustrated about, bad things that are exposed, kasi may opportunity there. And when we're looking at opportunities, when we're looking at our life, our business,
our children, our relationships, our future. Napaka-importante po na may mga mission vision tayo para kumbaga nasusukat natin at nakikita natin if we're on the right track. And isa sa pinaka-basic dyan is yung definition of terms or yung mga fundamental rules sa ating pag-uusap. Walang makakapag-basketball kapag ka iba yung let's say ang magkalaban parati light-colored and dark-colored. Walang mangyayari po kung iba yung rules para sa light-colored, iba sa dark-colored. You cannot play the same game, di ba? Hindi pwedeng yung rules nung magkalaban sa basketball, rules nung isa pang professional, sa kabila pang amateur. So pag naglaban yung champion ng UAP at champion ng PBA, mag-uusap yon which rules apply. Pero hindi pwedeng magkaiba yung rules. So I'm hoping as we journey together and find solutions for our country, no matter how emotional we are in supporting or in fighting another group, let's be reasonable and have common rules para nga we get there together. Kasi wala naman tayong ibang bansa eh. Pag may naging presidente naman siya ng lahat ng Pilipino, di ba? So kung may solusyon dito sa anti-corruption, it has to be a solution for everyone. Good night everyone. We'll try na mas maraming discussion tomorrow. God bless you and parati nating hindi lang pasalamatan ng Diyos, kundi purihin ng Diyos. Again po we're not talking about religion, we're talking about our relationship sa Panginoon and we're talking about yung kingdom ng Panginoon, paano i-apply sa ating bansa. Felina from Germany, ayan, dami na nating nakakasama from Europe, from Canada, US, Middle East, of course Southeast Asia, di ba? Kaya minsan iba-ibang oras tayo. We love you too. God bless you po. Good night po.